Alam niyo ba na ang residential standard noise level ay 55 decibels lang? Kapag lumagpas dito, ito'y labag na sa batas at karapatang pantao. May mga umiiral na ordinansa at batas na nagpaparusa sa noise polluters. At maaari mo din silang sampahan ng kaso kung hindi maaayos sa barangay level. Ilan sa mga batas ay ang Anti-Nuisance Law, Article 694-707 ng Civil Code ay nagbibigay ng karapatan sa mga naapektuhan para magreklamo. Ang Clean Air Act RA 8749 din ay may probisyon laban sa noise pollution. Lahat ng tao ay may karapatan na mamuhay sa payapa at tahimik na kapaligiran. Ngunit kung ang aksyon ng iyong kapitbahay ay sinasagasaan na ang karapatan mong to, huwag manahimik, ipaglaban ng iyong karapatang pantao. Responsibilidad ng bawat isa na hindi makaistorbo sa kapwa. Grabe, sobrang ingay ng kapitbahay namin, videoke mula umaga hanggang gabi. At madaling araw, bumili ako ng sound level meter at lumagpas sila sa 80 plus decibels. Pinakita ko ang reading sa barangay at pinaalam na may nilalabag na silang mga batas at may mga karapatang parusa ito. Ang multa, maaaring umabot ng 3,000 hanggang 100,000 piso. Depende sa ordinansa ng lugar natin o sa kaso na isasampa mo. Plus, pwede silang makulong hanggang 6 na buwan. Ang ingay ay hindi lang nakakaistorbo kundi nakasasama rin sa kalusugan. Pwedeng magdulot ng stress, anxiety, insomnia, heart disease at marami pang iba. Bukod pa dyan, ang respeto sa kapwa ay tanda ng isang maayos na community. Huwag hayaan na ang ingay ay sirain ang kapayapaan mo. Ipaglaban ng iyong karapatang pantao. Kung nahihirapan din kayo sa maingay na kapitbahay, sukatin ang ingay gamit ang sound level meter. Sukatin, ireklamo, sampahan ng kaso, at ipaglaban ang inyong karapatan sa tahimik na tahanan. Feel free to check the yellow basket. Take control and always take care.